January 11, 2025. Ang kasalanan ng pag-aaral ng Biblia. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay, at hindi mo siya binigyan ng babala o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Ezekiel chapter 3 verse 17 to 18. Ang pagkatuklas ni William Miller noong 1818 na si Jesus ay babalik sa lupa sa halos 25 taon ay nagpuno sa kanya ng kagalakan. Mabuti iyon. Ngunit sinabi niya, dumating sa akin ang desisyon na may matinding kapangyarihan hinggil sa aking tungkulin sa mundo, tungkol sa katibayang nakaapekto sa sarili kong isipan. Kung malapit na ang wakas, mahalagang malaman ito ng sanlibutan. Inakala niya na ang kanyang mga konklusyon tungkol sa pagparito ay maaaring makatagpo ng pagsalungat sa mga di makadiyos. Ngunit wala siyang pag-aalinlangan na ang mga Kristiyano sa lahat ng dako ay malugod na tatanggapin ang mga ito sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataong makarinig ang tungkol sa mga ito. Ngunit natakot siyang iharap ang kanyang mga natuklasan. Baka sa isang pagkakataon ay mali ako at maging dahilan para mapalayo ang sinuman. Bunga nito, gumugol siya ng 5 pang taon, 1818 hanggang 1823, para sa pagpatuloy sa pag-aaral ng Biblia. Habang inaalis niya ang isang pagsalungat sa kanyang pananaw tungkol sa pagparito, ay may isa na namang papasok sa kanyang isipan tulad ng, sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Sa loob ng 5 taong yugto, sinabi ni Miller noong 1845, mas maraming pagtutol ang lumitaw sa aking isipan kaysa sa isinulong ng aking mga kalaban mula noon. At wala na akong nalamang pagtutol mula noon na hindi naganap sa akin. Ngunit pagkatapos ng patuloy na pag-aaral ay naniwala siyang masasagot niya ang lahat ng ito mula sa Biblia. Kaya pagkatapos ng 7 taon ng pag-aaral ay lubusang nakumbinsi si Miller ang kanyang sarili na si Kristo ay babalik sa taong 1843. Sa puntong iyon ay iniulat ni Miller na ang tungkuling ipahayag sa iba ang katibayan na nanalapit na ang pagparito na nagawa kong iwasan habang nakikita ko ang anino ng isang pagtutol na natitira laban sa katotohanan ito ay muling dumating sa akin ng may matinding lakas. Bunga nito, nagsimula siyang mangaral ng mas lantaran tungkol sa kanyang mga pananaw sa pribadong pakikipag-usap sa kanyang mga kapitbahay at ministro. Pero laking gulat niya na kaunti lamang
ang nakikinig ng may anumang interes. Nagpatuloy si Miller sa pag-aaral ng Biblia. Ngunit habang ginagawa niya ito, lalo siyang sinusumbatan na mayroon siyang tungkulin na sabihin ito sa iba. Humayo ka at sabihin mo sa mundo ang kanilang panganib, ang mensaheng umaatake sa kanya araw at gabi. Ngunit iyon ang kahuli-hulihang bagay na gusto niyang gawin. Nakikita mo, tulad ng marami sa atin, gustong-gusto ni Miller ang pag-aaral ng Biblia. Ngunit wala siyang ambisyon na gawin ang anumang bagay. Ganyan ang kasalanan ng pag-aaral ng Biblia. Lahat tayo ay itinutukso na gawin itong isang wakas sa halip na isang paraan ng pagganyak sa pagkilos. Amen. Praise the Lord. Sa napakagandang mensahe ng ating pong devotional ngayong umaga. Tunay na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin, nagbibigay sa atin ng paalala, ng babala, at ng karunungan sa ating mga buhay. Sa ating pong reflection ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pong nabasa, napakinggan, ang Diyos at ang ating buhay ay tunay na may koneksyon. Katulad ng buhay ni William Miller, sa ating pong pang-araw-araw na buhay ay tunay na napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay na mahalaga ang pag-aaral ng Biblia. Ngunit sa ating pong napag-aralan ngayon, sa kanyang titulo pa lang, mga kapatid, nung aking nabasa ito ay nagulat ako. Sapagkat meron palang titulong na maaring gamitin o nagamit, mga kapatid. Ay ang sabi, ang kasalanan ng pag-aaral ng Biblia. So doon pa lang, mga kapatid, sa titulo, parang questionable na, may kasalanan ba o kasalanan ba ang pag-aaral ng Biblia? O kaya naman ay pwede nating sabihin na kasalanan ba na mag-aral o magbasa ng mga banal na salita ng Diyos? Diba? So, questionable. Pero nung ating pong napakinggan at nung ating pong nabasa itong mensahe ngayong devotional, ay meron pala siyang kahulugan, na nagiging kasalanan pala ang pag-aaral ng Biblia o nagiging kasalanan pala ang pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos kung sa isang banda, mga kapatid, ay hindi pala natin isinishare yung ating pong nababasa, naunawaan at natututunan. Yun pala ang kasalanan doon, mga kapatid. Katulad dito, mga kapatid, doon sa pagsasaliksik ni Miller, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesus, ay ninanais niya na ibahagi yung takdang oras o takdang panahon sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Subalit meron siyang agam-agam, meron siyang doubt, o maaari ding meron siyang fear, mga kapatid, yung takot na ang sabi nga ay baka daw po siya ay magkamali doon sa kanyang nahulaan o natagpuan o nasaliksik o naunawaan sa pagbabasa ng Biblia. At sa isang banda, mga kapatid, ay dito rin sa ating mga buhay, mga kapatid, partikular sa ating mga nakikinig, at yung pong mga nag-aaral ng mga salita ng Diyos,
ay minsan dumadating po sa atin yan, ano po. Yung pong merong nais sabihin ang banal na espiritu na nais na ipamalita o kaya naman ibahagi sa iba yung salita na ating pong napapakinggan o maaring ito ay katotohanan na ating natagpuan na nais ng banal na espiritu na i-share natin sa iba, ay minsan mga kapatid, o siguro madalas na rin, na pumapasok sa ating kaisipan yung tinatawag na agam-agam, yung tinatawag na takot, ano po, na tayo ay baka pagsabi tayo ng mga ganito ay mali pala, di ba? So, talagang dumadating yan sa ating punto, ano po, maging similar nga po, ano po, sa ating istorya na meron siyang pag-aalinlangan, ano po. Ang sabi pa nga niya mga kapatid ay doon sa kanyang pag-aaral, yung nais niyang gawin, ano po, ay hindi niya magawa, ano po. Pero tunay na talagang ang konsensya dito po, ano, ay talagang pag yung konsensya na ang bumulong sa atin, ang banal na espiritu mismo, yung katotohanan, ano po, ay talagang hindi natin talaga kayang pigilan, ano po. Lalo na yung pagsasabi ng katotohanan na ating pong natagpuan o naunawaan o nakita sa mga salita ng Diyos. So, ang sabi niya dito mga kapatid, nagiging kasalanan ang pag-aaral ng Biblia, ano po, ay kung titignan po natin sa Ezekiel chapter 3 verse 17 to 18, yung ginamit na talata mga kapatid. Ang sabi niya, at ito ay naniniwala na ako mga kapatid, na naniniwala tayo na itong teksto na ito na ginamit mga kapatid ay patungkol po sa ating lahat. Hindi lamang po sa partikular na mga tao noon sa panahon ng Ezekiel, ano po, kundi kahit maging kay Miller, nung nabasa niya ito ay tumutukoy sa kanya rin mga kapatid, o sa bawat individual na makakabasa nito mga kapatid. Ang sabi niya mga kapatid sa Ezekiel chapter 3 verse 17 to 18, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel. Di ba? So, sino yung tao na yun mga kapatid? Di ba tayo yun? At ang sabi niya, tuwing makakakinig o makakapakinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. O, di ba mga kapatid? Yan ay madalas, na pag tayo ay nagbabasa ng mga babala ng Diyos, ano po, o yung tinatawag na paalala, ano po, yan ay sinasabi ng Diyos sa atin na sabihin din natin sa iba. At ang sabi pa mga kapatid, kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay, at hindi mo siya binigyan ng babala o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Diba? So, tingnan nyo mga kapatid, na pag meron pala tayong nabasa o natagpuan o merong sinasabi ang Diyos sa atin na isang mensahe ng babala o kaya naman ng correction mga kapatid, o ng pagtutuwid o pagtuturo, at ito ay hindi natin ginawa. Ayun nga po nakasulat sa 2 Timothy, chapter 3 verse 16 to 17 mga kapatid. Yan ay isa sa mga paborito kong verse pag ako ay nagsesermon. Ay ang sabi, ang lahat ng kasulatan ay ginawa para sa koreksyon, sa pagtuturo, di ba? Sa pagsaway, di ba? Yan ay yung trabaho mga kapatid ng salita ng Diyos. At kung babasahin natin dun sa 17, daw po, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ibig sabihin nun mga kapatid, upang hindi siya magkasala at higit sa lahat, hindi siya mapahamak. So, ito yung nais na gawin natin mga kapatid bilang tagapagbasa
o tagapagbantay. Yun nga daw po sabi, sambayanan ng Israel. Tayo ay ginawang anong tawag doon, watcher. Yung ano po yung ibig sabihin nun? Yung parang watchtower, 'di ba? Sa karagatan, 'di ba? Sila yung nagsisilbing ilaw doon sa madilim na lugar. So, yun yung nais ng Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Na kung meron tayong natagpuan na liwanag o nakitang liwanag, at ito ay pwedeng sabihin sa ating mga kapwa, doon sa mga tao na nasa kadiliman pa, mga kapatid, ay gawin natin, mga kapatid, upang sila naman din ay hindi mapahamak. Ito yung danger sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Katulad dun sa ating devotional na narinig, mga kapatid. Kung wala tayong gagawin na meron palang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Yun nga lang pong pagsasabi ng tama, ng katotohanan, na sinasabi sa atin parati ng ating Panginoong Diyos na maging tayo ilaw sa sanlibutan, maging asin, upang sa ganon, mga kapatid, ay yung makakapakinig, mga kapatid, ng ating mga salita na ating isineshare sa kanila, mga kapatid, buhat sa salita ng Diyos, ay sila man din, mga kapatid, ay ay makapag-isip, at nang sa ganun, sa kanilang pag-iisip ay makapag-desisyon sila ng tama sa kanilang buhay, di ba? So, sa atin po, mga kapatid, sa umagang ito, siguro ang pinaka-conclusion natin ay magtapat tayo sa Panginoon. Bilang isang Kristiyano, kung meron tayong nasaksihan, sabi nga, we are living witness. We are the ambassador of Christ. At meron tayong mga pwedeng i-witness, sabihin, ibahagi na katotohanan, sa ating mga kapwa, ay huwag tayong magdalawang isip, sapagkat ito naman ay para sa kanilang kabutihan. Kagaya ni Miller, mga kapatid, ang pagparito ng ating Panginoon, syempre, hindi naman natin pwedeng saklawan, o malaman ang tunay na petsa ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Subalit, doon sa ginawa ni Miller, mga kapatid, ay sa kanyang masusing pag-aaral ng salita ng Diyos, kahit merong agam-agam, ay talagang lantaran niyang sinabi sa buong mundo. Kaya nga, itong history natin, mga kapatid, ay ito, kagaya ni Miller, ay binabasa na natin yung kanyang mga istorya na nangyari sa kanyang buhay. At ito ay mahalaga, mga kapatid, at nakakatulong sa bawat isa sa atin, mga kapatid, upang mapagtagpo-tagpo, o yung mapagtagpi-tagpi yung mga nangyayari na ngayon, mga kapatid, doon sa mga nangyari noon, noong unang panahon. At nakikita natin, mga kapatid, na even si Miller, sa kanyang mga pangitain, sa kanyang mga kapahayagan, katulad ni Daniel, mga kapatid, ay nakikita natin na may katotohanan, na sa ating mga mata, yung mga pangitain ni Miller, bagamat nagkaroon ng great disappointment, mga kapatid, ay meron namang sumibol na katotohanan. So, ito namang ating pag-aaral, mga kapatid, ay hindi masyadong hindi natin gagawing technical, kundi ito ay reflection lamang, mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng banal na salita ng Diyos o banal na espiritu sa ating mga buhay, doon po sa ating napakinggan o nabasang devotional. So, nawa, mga kapatid, bigyan tayo ng lakas ng loob
ng kapangyarihan ng ating Diyos na mag-witness sa lahat po ng ating natututunan o natatagpuang katotohanan. At ito rin naman nawa ay ma-share natin katulad po ni Miller. So maraming salamat po muli at mapagpalang araw sa ating pong lahat. God bless po.